Hello, what is up mga moms sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the Marvel The Infinity Saga ZD Toys 1/10 Scale Iron Man Collections Iron Man Mark 16 from the movie Iron Man 3. So this is the box, very solid box, hindi siya window type. It's a magnetic flap type na packaging. So here's the front, the shot of the action figure. Tapos dito sa side, you have the sticker ng Disney. Ibig sabihin ito ay authentic. Ito yung seal. Ibig sabihin ito ay authentic, original, hindi siya KO, hindi siya fake, hindi siya bootleg. This is the meaning of ZD Toys, Zongdong Toy. And sa likod, have the shot front and back, the action figure, different poses, flight pose, and lahat ng accessories niya. Tapos dito sa gilid, Marvel Studios Iron Man 3. And when you open it, sa front, sa top tray nandito yung action figure, and then sa bottom tray nandun yung mga accessories. Out of the box, this is a very super nice action figure from ZD Toys. Thank you very much Laro Anan for sponsoring this video. Thank you very much sa lagi mong binibigay yung mga Iron Man and Fun Joy na mga action figures for early unboxings and mga reviews natin and customization na rin. So mamaya i-customize natin to. Ayan. Very stable naman yung figure, walang loose joints. Shake test muna natin. It stands around 7 inches tall or 1/10 scale. Yung 1/6 scale ay 12 inch, 1/12 scale 1/6 scale is 12 inches, 1/12 scale ay 6 inches, yung 1/10 scale ay 7 inches. So ganun nag-working scaling. And yung 1/9 scale is around 7.5 inches tall. This is the Iron Man Mark 16. Malapit na makompleto yung Iron Legion. Yan, patuloy lang yung paggawa ng mga armors ni ZD Toys. Also, malapit na rin yung Hulkbuster. If you want to buy or pre-order the Hulkbuster, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook. You can pre-order that right now. So darating na siya anytime soon. Kaya kung gusto niya mag-pre-order, kumuha na, +1 na kayo sa Laro Anan on Facebook. Okay, sa color palette ni Iron Man Mark 16, you have the cherry red, gold, silver, and touches of blue. Tapos meron din siyang mga gunmetal dito sa kanyang abdomen, sa legs, sa thighs, at saka dito sa legs. Let's start with the head armor details. Dito sa head armor niya, yung faceplate niya, walang mouth. Tapos hindi rin siya LED version. This is the non-LED version. So walang ilaw yung kanyang eyes and chest. In terms of height, it's the same for all of the Iron Man releases. 7 inches tall. Yung chest niya, very slim and tapered design. Meron lang siya naka-extend na armor plate dito or sheet of armor. Excuse me. Very nice na na ganda ng texture around the arc reactor. Tapos din meron din mga blue accents dito sa kanyang upper chest part. Tapos dito sa kanyang shoulders, merong gunmetal dito sa may part of the shoulder. Tapos pwede nyo rin i-extend itong shoulder armor for additional na movements. Sa arms naman, meron kang inner workings or inner na mga hydraulics, mga parts, mga inner suit. Gold dito naman gunmetal. Then sa joints, meron din siyang mga circular parts na para siyang gumagalaw, parang nagro-rotate habang ginagalaw mo yung kanyang elbows or yung arms. Dito naman sa part ng abdomen, very big gap. It's a very big gap. Sana in-extend pa nila to para pag nag-stretch siya, hindi makikita tong gap na to. I think by far this is the biggest gap I've ever seen sa ZD Toys. Kasi na-extend yung na-extend yung kanyang torso. If you extend that, maybe they can, sa iba naman hindi nilalagyan nila dito ng additional part ng sculpt para pag nag-stretch nga si Iron Man, hindi ganyan kalaki yung gap niya. Okay, pag nag-flight pose or any pose na kailangan ng stretch, you will see this very big gap. Okay? Pero pwede nyo naman gawa ng paraan yan. Pwede nyo i-twist ng ganito. Okay, para hindi siya masyadong malaki. O kaya,
pwede nyo isagad lang ng ganyan, hindi makikita yung space. Dito naman sa kanyang abdomen, this is the gunmetal gray na part. Then red again. Ang ganda lang din ang color scheme niya, very bright or very saturated na red, tapos glossy pa yung finish. And then meron ding mga parts na hindi gaanong glossy. This is the matte or may metallic na gold. Tapos yun, yung ibang parts niya satin. Ito gloss kasi ito yung gloss. I think ito yung gold, medyo satin na satin finish. And yung gunmetal. Dito sa part na to, this is a more metallic na mas reflective yung light dito. Dito kasi parang mas satin or mas low yung yung reflectability or reflection, yung light refraction. Okay, dito naman sa legs, sa very slim design din, very tapered, sleek. Meron siyang mga hip na armor plates. And then meron din siyang blue dito. I think umiilaw din to. Magkakaroon din siya ng lights pati dito and then dito sa part na to. Okay. Sa legs naman, gunmetal, and then dito sa paa, just like the Iron Man Mark 7. I think same lang yung sculpt niya. Okay. Alright, for articulation, up, down, 360, kaya niya ba? Teka. Medyo hindi niya kaya mag 360 na harangan itong collar na part or ng mga naka-extend na part dito sa kanyang shoulder. Tapos arms can move outward, so butterfly joints ay wala, outward lang. You can extend the arms for additional movement. Yan, inward, outward. Tapos itong shoulder niya can also move outward. Tapos meron din shoulder or arm rotation, double jointed na double jointed na elbow, ball joint yung kamay. Tapos you can stretch 360 ba to? Pwede. Ingat lang kayo kasi baka mas magasgas yung paint. So you can move, stretch, ab crunch, halos walang ab crunch, patalikod lang. Tapos pull down. Meron din pala ditong na-extend din pala tong part na to for additional hip na movement. Tapos you can kick that far. Uy, sira, naputol na. Hindi naman sira, pero natanggal. Pwede nyo rin naman ibalik. Kick, okay, that far. Tapos double jointed yung kanyang knees, and then ball joint yung paa. So yun yung mga pwede nyong galawin na pieces dito kay Iron Man Mark 16. And then sa mga accessories, meron siyang open hands for repulsor blast pose. Meron din, ang ganda rin ng color combination ng kanyang hands, gunmetal at saka red. Yung sa index finger at saka sa thumb, color red. The rest of the fingers are gunmetal in color. Meron din siyang blast effects na pwede mong insert dito sa kamay para pwede mong palitan. Yan, kung gusto mo kung gusto mo siyang i-repose as flight pose, pwede mong gawin to. Pwede mo rin siyang insert dito sa bottom of the feet. Okay. Then you also have the flight stand na merong base and yung pole. Yung pole niya spring loaded para pwede mo hawakan yung waist or your arms or yung thighs ni Iron Man. Mas secure yung action figure para hindi siya mahulog. Okay, nilagyan ko na rin to ng signature kasi i-customize natin siya in a while. So that's it mga ma'am sir. Yun yung review natin dito sa Iron Man Mark 16. This is a very very nice suit. If you want to have this, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook para maka-order ng Iron Man Mark 16 na mga suits. So that's it mga ma'am sir. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye bye.